Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 na sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo din sa maasing watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ing kaman nga bahin sa kalibutan naghatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Magan welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita Issue Kagiban pa. Adlaw karon sang Miyerkules, Nobyembre 19, 2025. Mga biyan, hindi na ang ika-3 sa apatanan ka Miyerkules karon nga bulan sang Nobyembre 2025. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subuman sa atong mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamil tuman sa isa kabed ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa atong suling nga pagpangalagad online. Ang programa Balita Issue Kagiban pa mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa atong pagpangalagad subong aga, pangingkopod naton ang pinuno sang DA BFAR Region 6. Niyagod hibaloon mga biyan ang tuhoy sa pahuway sang baybay doon ang Visayas Grow Season. Ano bala ang katuyuan sini kag ano bala ang mga pinalidad nga mahimo atubangon sang sinuman nga magalapas sa sining pagsulundan sang aton gobyerno. Palo nato ni na mabiyan sa di lamang madugay with DA BFAR 6 Regional Director Remia Apari. Samtang magakuha kita sa pinaka mga development alin sa aton sining nga mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Kamusta na ang mga development sa sining asod-asod nga mga bomb threats na nabaton sa nanway-tuhay nga mga bulutuan sa syudad kag sumuman sa probinsya sang Iloilo is also extended mga biyan sa iban pa nga probinsya sa Western Visayas. Kung sa nagligad nga Lunes naglapot sa pulo, kahapon mga biyan ay paraguntat sa pagpangsasko ang pila ka mga nagapadara sa mga bomb threat ay nagdangat na ini sa probinsya sang Antique. Ibalo natin mga biyan kung ano ang mga latest karon
sa aton sining nga kapulisan. Para aton nga makuha ang mga updates coming from our colleagues diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Aga-aga magita sa pila ka mga update mga abyan gikan sa Negros Occidental, particularly sa sining residente sa Moises Padilla. Nga nangutang kag nagpaubra sa temporaryo nga tulay, mabuligan lamang ang iya sining mga kasubo nga pumuluyo nga apektado sang naguba nga hanging bridge sa ila lugar. Grabe nga pagkabayanihan sa heroism sa isa ka residente dito sa Moises Padilla. Magluwas nga nagpangita ini sang palang o kung mautangan nangita gid ini sang pamaagi nga patindog sang temporaryo nga floating bridge. Agud to nga ang mga residente sang barangay Ginpanaan at the same time barangay Quintinremo ang regular nga makatabok. Ang iya sining istorya mga biyan bantayan sa indigid lamang madugay. Kawantis kita magpatpat sa ngaton sining mga balita subong nga aga kag magpakighinon-anon kay Regional Director Remia Apari. Mag-check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Hibaluon nato mga biyan sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo subong iya nga Miyerkules. Kahapon mga biyan, pila ka mga lugar dari sa Iloilo ang ginaulan. So, the reason sa isa nga mapag-ulan, ibalo natin kung easterlies ini sa gihapon. Kung may arabalas ang other weather disturbances na nag-aapekto sa panyempo dari sa Western Visayas. Bantayan mga biyan ang atong sinig koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Check the latest developments sa atong sinig lakat sang panahon. May pa nga matapos ang Nobyembre, wala na sa may magdugang pang bagyo. Iti ma-recall nato mga biyan, hindi basta-basta mga bagyo nga nagsulod ka naglabay sa atong sining pusod for the month of November. Sa nadara ang bagyong Tino, greatly affected sa probinsya sang Cebu kag Negros Occidental at the same time sa probinsya sang Negros Oriental. Kag syempre, we also have bagyong Uwan na nagdalaman sa dako nga kahalitan sa pila ka mga lugar sa Luzon. Balikala nato mga biyan ang Pag-asa Iloilo sa aton sining pagpangalagad sa bugiyang nga aga. Tunga nato nga makuha ang latest update sa lakat sa panahon. Karon iya no sa aton sining closing part. This time magakuha kita na isang update. Ika naman sa aton nga mga hupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Again, sa sining oras, makakuha kita sa update gikan sa Kapitolyo. Mga dalayawon nga PWD gina-awardan o kung ginkilala sa Iloilo Provincial Government. At para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuwaon naton ang live report ni Janelle Bacray.
Radyo Pilipinas Report. Jen, good morning. Jay, padayon ng pagdihon sa programa sa Iloilo Provincial Government sa nagkalain-lain ng mga organization sa probinsya, no, sa mga persons with disability. Mayara sing Asinapol kahapon, naging patawag ang PSWDO, kaupod ang mga asosasyon sang PWDs sa 1st to 5th district sa probinsya sa Iloilo. Hiwat ini saka sa Real sa diin nga gintambungan sa mga persons with disability. Ang katuyuan sini among pag-assess sa ila sining mga programa sa 2025 kag kung ano pa ang mga pagahimuon nga mga programs sa tuig 2026. Suno kay Ma'am Maria Christine Roa, ang PWD focal person sa PSWDO, nga gina-encourage gid nila ang madamo nga mga LGUs sa pag-alokar sang pondo, sa pag-support, kag paghatag sang mga assistance sa mga PWDs naton. Actually, sa subong nga tuig, mayara sing ginpasidunggan nga mga LGU sa bilog nga probinsya nga tinagpakita, Japes, ang ila siniyang ikasangkol sa pagdihon sa mga programa, kag sila ang ginkilala bilang most friendly LGU. Nakuha subong Japes ang Banwa sang Putotan ang kampyonato, no, bilang most PWD friendly LGU. Nakuha ini sang Banwa sang Putotan. Ikadua ang Banwa sang Nulusena, kag ikatatlo ang Banwa sang Liganes. Out of pila mga 42 ka mga kabanwahanan, amo ini ang mga banwa nga nag-stand out para sa ila sila nga mga programa sa mga persons with disability. So sa dason nga tuig 2026, ginaingganyo gid sa aton siniyang PSWD nga i-improve pa ang mga programa para sa aton siniya persons with disability, Jay. It's good to know, Jen, nga despite sa promotion ni Ma'am Rara Ganson, nga we all know, no, naging isagid sa mga tagduso sa nunay tuhay nga programa sa PWD, madamo sa gihapon sa mga nagapadayon nga programa ang Iloilo Provincial Government to make it inclusive para sa aton mga persons with disability ang development kag ang mga proyekto kag programa sa aton nga provincial government. Ipamati na bala lipot na gid, no, ang kabayan sa pagpahayag ni Ma'am Maria Cristina Roa, ang focal person sa PWD, kung ano ang ilang mga target panghimuon sa probinsya sa Iloilo. For the this report, so there's finally joined the search. However, we only have winner and win bird given mention with a black. So ang atong champion for this year is the municipality of Putotan. They started, and the third is this I think is budgeted annually. So that's why we come sila para ma-ibot magkita iban nga banwa to join. Kay probably they don't really get what is behind the search. Nabatian si Mama Maria Cristina Roa, ang PWD focal person sa PSWDO nato, no. So nakita naton kahapon dito mga kauturan naton ng mga PWD nga nagrepresent sang ila sini nga mga kabanwahanan para sa pag-design naman sa mga nabi sini kay sila vlog na Jape, no, ginakuhaan ang ilang mga suggestion kung paano Daw part gid sila sa proseso. Hindi pwede nga halimbawa ako lang din, no, provincial government ang ma-design sa ila, kapihon na lang ang sistema sa amo sini sa nagdigid nga tuig, kundi may meeting gid nga ginapatigayon kag sila gid mismo ginapamangkot, no. Sila may kinamatarong gid pagambalami nga ang barangay hall sa amon dito hindi PWD friendly, ang amon wheelchair hindi kataklad sa amon nga stage. Mga kasubong sina nga mga concerns sa atong PWDs, ang giving of discounts, nag-comply ba sila, no? At least may boses gina-encourage ang atong PWDs nga mag-participate kay part ini sang ano man mo sang laye, protected sila kag ginabuligan gid sila, no, nga mangin part ya sa pag-deliberate sa mga programs
sa ikayo sa aton nga mga persons with disability. Amo ning nami nga approach sa pagbatuban sa proyekto, dapat ang mga beneficiaryo ginakonseho at the same time mabalaan ang kung ano gid man ang matutuo dila nga kinahanglanon sa digman sa ila sining palibot o kung sa ila sining nga komunidad. So kabay pa mangin active ang response ang LGU amo ginang gusto sang PSWDO kag gina-comment nila ang tanan ng mga banwa hindi bud silingon nga wala ka kasulod sa top 3 wala kaya nagatipay kundi ang motivation aragid kag ang support nakit-an gid sa aton provincial government ang all out na support sang mga LGUs kag ti dapat ang location sina may mga budgets and everything mga programs hindi sila pagkalimtan sa ila siniya nga mga tagsa ka mga lugar. Ayun, madyamo gid nga salamat James sa imo sining nga balita. Amo ni madulong nato ang report para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 na sa aga. Isa mga biyan mga kuha na magkatas ang update gikan sa Iloilo City Government. O sa mga nagahulat sa update sa dinagyang. Yan natin mga biyan ang mga latest nga development. Kaya we heard an information. Duwa na lang ka-judging area ang pagagamiton sa Manginaati Tribes Competition sa Dinagyang 2026. Ustayhan ang tickets ini. Panood natin ang detalye sa balita sa live report ni Lodi Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. And good morning. Good morning, Japes. Good morning sa mga tagpanood nato na para sa nagahulat sang update para sa nagilapit na nga Dinagyang Festival 2026. For the first time, halin sa 4 tubtob 5 ka judging areas, duha na lang ang performance areas sa highlight sa Dinagyang Festival nga Dinagyang Tribes Competition kag kasadyahan sa Kabanwahanan ina sa masunod nga tuig. Ini ang ginanunsyo sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI kahapon sa ilang nga press conference, Ang pila sa mga rason kung nga may pagbag-ong ipatuman in terms of sa judging areas naton is ang problema sa trapiko diri sa may areas ang Central Business District, sa may areas ang city proper. Kung madumduman ninyo, ang usual nga scenario during the Dinagyang Festival is 2 weeks pa lang, masako na ang organizer sa pagtukod sa mga risers kag stages diri sa may bahin sa Quezon, Ledesma kag Maria Clara. But this time, wala na sang stages diri sa city proper area, kundi ang duha na lang ka performance area ang sa Iloilo Freedom Grandstand kag sa Iloilo Sports Complex, Isa man sa mga ginalantaw nila nga pag-shift ang paghiwat sang competition instead of morning, himuon na ini sa hapon from 1:30 p.m. to 7 o'clock sa gabi, Japes, And ang ila subong abing kumbaga ang ilang thrust sa paghiwat sa Dinagyang Festival 2026, James, is innovation, inclusion, and Ilonggo. So amoy na sa bahin sang innovation sa parts ng inclusion, luyag nila nga mas mapalapit ang Dinagyang Festival sa tawo, with a bigger venue. And ang i-clarify lang itong Japes nga may ara aghapon sang tickets, But this time, mas barato ang tickets kag pwede makabakal as low as 500 pesos. So, bigger venue and cheaper tickets. Ina ang lauman sa Dinagyang Festival 2026. And ang tickets, from 500 to 3,000 pesos, So, duha ina ka area diri sa may Iloilo Freedom Grandstand kag sa Iloilo Sports Complex. Kag kung tanawon naton, Japes, mas madamo ang makalantaw nga Kay ang usual nga 4 stages diri sa may areas ng city proper
ang kadamuon dira sa may Iloilo Freedom Grandstand nga seats is more than 2,000, no? Kag ang idugang naton abi sa Capitol do around 500 to 700. Kag di ba maglapaw sa 500 siguro or 1,000 ang iban nga areas diri, so roughly mga 3,000 to or 3,000, more than 3,000 ang seats diri sa may area sa city proper. Pero with the Iloilo Sports Complex, madugangan pa ina sa 3,000 additional seats, no? So lauman naton nga madamo ang makalantaw kag kung tan-awon pa lang naton ang venue dira sa Iloilo Sports Complex malapad, matawhay, kag siling gani sa festival director na si Sir Professor Eric de Vinagracia, lauman man naton ang improved and mas duga nga spectacle in terms of performance sa mga props, sa choreography sa tribes naton nga ma-perform sa tribes competition kag sa kasadyahan sa kabaluhanan. But-take note sa mga pumuluy naton nga ano ay nang matawag kay reaksyon nila Japes usually abi wala sang performances na diri sa city proper, may ara pa sang street dance na performance. Ayun, so may street dance sa gihapon pero ang ruta nga pag-aagyan sa mga tribo ini bala ang rotang ginalabyan sang Haro Sipio nga jeep, no? Malabay sa Kapitolyo, gaisano sa La Paz, down to Western Institute of Technology, liko sa may Freedom akon sa padulong sa Sports Complex, o kung malibot ini sa somewhere in San Agustin, lusot dito sa Tulay, or ano bala ang labyan sini? Ang initial nilang direction, Japes, is maumpisa sa Freedom Grandstand, maagi diri sa may GM Basa, pakadto sa may Amigo, pakadto sa may Capitol, kag dira makadto sa may La Paz. So basi laban-laban sa may Gaisano area sila maagi, pakadto sa may area sang La Paz, kag ilang exit or ang ilang entry pakadto sa sports complex is dira maagi ang tribes sa West Visayas State University. Kag idugang ko lang na isaman sa ilang ginatun-an Japes ang libre nga shuttle service sa mga viewers naton nga malantaw dito sa may sports complex. Ayun, so may mga changes and siguro mabalaan ta na ang mag-implastada gid kung lapit na lang ang aton sining dinagyang festival, but for purposes sa mga opening salvo magalabay man bala ini sila sa sa sports complex. Yes, Japes, no? Ang ginatanaw ka nila nga do mangin blocking na dito na blocking and practice sa mangin actual nga scenario sa tribes competition is during sa opening salvo sa palabuton ni nga January 10, 2026. And with that, we are looking forward man sa mga possible announcement nga mas extended ang mga road closure kay kung nabala naton dili lang sa bahin sang Gaisano ang road closure, but with extension karon sang venue up to the sports complex, most likely ang bahin sa West Visayas State University may road closure naman. Kag may ginalantaman silang door system bala, no? Gay ti lapad to nga area, so ang mga parking, ang pag-allow sa mga guests nga mag-agi sa likod sa sports complex, kag ang hindi pag-allow sa mga salakyan nga magsulod, kundi may area lang kung sa diin pwede maagyan sa mga spectators naton agud mas madasig ang ilang ingress kag pag-exit sa venue, James. Jim, while we understand nga ang ining announcement is intended for the Dinagyang Ati Tribes competition, the same thing will happen bala sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Yes, James, no? Same thing man. Pero ang dugang pagid siguro nga detalye kay ginatugyan sa IFFI ang pag-organize ng kasadyahan sa Kabanwahanan sa Iloilo Provincial Government, pero ang based din sa ilang schedule ang kasadyahan sa Kabanwahanan abi is before sang tribes competition, and same man ang ilang venue or ang ilang schedule nga 1:30 p.m. to 7 p.m. So parehos ang mangin system, no, nga duha na lang man ka judging areas para sa aton nga kasadyahan sa Kabanwahanan kag sa Dinagyang Tribes Competition. So ang aton nga Dinagyang Tribes Competition is sa January 25, 2026, kag ang aton nga kasadyahan sa Kabanwahanan is sa January 24, 2026. Ayun, madaming salamat sa imo sining nga balita.
Para sa Bagong Pilipinas, ang Nelson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Namatay ang mga biyan ang update naman gikan sa Iloilo City Government may kangtanan sa paghiwat sang dinagyang Art Competition nga subong from 4 venues or 4 judging areas duha na lang sa bahin sa Iloilo Sports Complex kag sa naandan nga Iloilo Freedom Grandstand. Dista mga biyan, magakuha naman kita sa update. Breaking news, WBSU Lambunaw Campus ginpukag sang bomb threat subong nga aga. Para yatag sa ato ng detalye sa balita, kuha nato ng live report ni Paricoy Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Paricoy, good morning. Marikoy, mayong aga nakabatod sa bomb threat ang West Visayas State University Lambunaw Campus subong nga aga sunod kay Police Captain Winston Biadog ang hepe sang Lambunaw MPS na baton ang pamahog pagi sa Facebook page sang eskwelahan mga pasado alas 6 kay ina sang aga kagin padulungan sang kapulisan ang eskwelahan para mausisa ining information kag gina-expect Marikoy nga magahiwat sang inspeksyon ang Explosives Ordnance Disposal Team agud ma-check kung may bomba sa bulutuan. Pero prior sini, liwat nga nakabaton sang bomb threat ang Iloilo National High School. Kag gin-check man sang EOD kag clear man ang ang bulutuan sa bomba. Ang pamangkot subong sang aton nga mga kauturan, ano bala ang ginahimo sang kapulisan para nga matumod ang suspect sa likod sining mga pagpamahog kag napakig-angot kita sini sa Regional Anti-Cybercrime Unit kung ano gid bala ang ginahimo nila subong kay tido sobra 20 na ni ka bomb threat ang na-record kung idalon ta ang humalin sa nagligad nga semana nga mga pagpamahog. Kaya para matumod ini nagpangabay na sang bulig ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa ila Central Office. Kagti suno kay Colonel Richard Adonis Habawel, regular sila nga nagasubmit sang update sa Central Office. Sa din ginatagaan man sila sang technical nga suporta para mapadasig ang pagtumod sa kung sino gid ang nagpadala sang sining mga pagpamahog suno kay Habawel, maskin pasangkad pa man ang ilang koordinasyon sa nakalain-laing unit para mas mapalapad ang tracking kag verification nga sa sining mga nabaton nga information. Nagapanguna sa investigasyon ang mga police offices. So kung for example diri sa aton sa syudad sang Iloilo City Police Office ang nagapanguna sa investigasyon kag nagasuporta ang Regional Anti-Cybercrime Unit kag NBI, nagaprovide sila sa technical assistance. Nagapati ang opisyal nga dako nga bagay ang gintingob nga puwersa para nga matulid gid kung anong anggulo kag ang posibilidad nga isa lang bala o kung grupo ang ining nagahimo sang pagpamahog. Wala na nag-discuss ng dugar pa detalye si Colonel Habawel para hindi maapektuhan ang nagapadayon nga investigasyon. Pero ginpasalig niya ang aton nga mga kauturan na ginatutukan nila ang ining pagtumod, pag-check sang digital footprints, pag-check sa ginhalinan sang mensahe kag koordinasyon man sa mga eskwelahan para ma-validate ang information. Kasi sa na-mention natin, masobra 20 na kabulutuan sa Western Visayas ang nakabaton sang bomb threat. Kasi amo ni ang ginapanawagan gid sang kadamaan na dapat ma-identify na ining suspect kay nagahatag ini sang pagkabalaka, apektado ang productivity. Kasi ang sense of security sang atong mga kauturan sini apektado man kay sila bala nag-worry sila bala nga basi bala nga magkadto di basi may bomb threat ang mga estudyante naton Parikoy pero may assurance ang rako nga ginahimo nila ang tanan. Gamay lang ang paghangop kay may mga ginahimo sila nga proseso na hindi man mapahibalo sa publiko. Pero just a clarification lang, sa bahin sa WBSU Lambunaw, nag-suspend na sila sa klase. I-check lang naton ini pero sa information naton secure lang yung lugar. Pero tikon na basihan naton ang ginpadala nga mensahe sa aton ni Captain Biadog alas 6:46 na-inform ang police. I-check lang naton sa pagdumalaan sa WBSU kung nag-suspend man sila sa klase kay ang isa sa nakita naton sini nga example nga wala nagpa-apekto sa suspension of classes kahapon ang SAC ang St. Anthony's College
gin-evacuate lang anay sa hilway nga lugar ang mga kabataan. After nga ma-check, balik man dayon ang klase. So kasi pwede man, pare ko, nga maamo ni sa mahimo sa Confirming kung yes, pero safe lang, butang lang sa safe. Pero galing kiti, hindi mo malikawan nga ang mga kabataan bala magkikita sa pulis. Base ba lang mag-worry man sila kagti mas maayo gid nga iusisaon na isang maayo. Pero karon pare ko alas 10 sa aga ang Iloilo City Police Office magpatigayon sang press conference. May kantanan sa sining serye sa mga bomb threat. Siguro ba ano ba lang mga pwede naton mahimo? May adjustment maraton sa media at the same time sa mga bulutuan. Ang salambunaw i-check naton inagaron kag paibalo ta lang ang aton mga kauturan karon sa mga dugang nga updates. Ayun, Barangay, madamo pa salamat sa imo sining nga balita. Balita sa gihapon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 kag sa Iloilo Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. Magamabian ang update gikan sa atong kapulisan ako sa sining seryas ang bomb threat diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag naglabot na sa ibang nga probinsya sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 na sa aga sa sining oras kaupo naton sa piyak na linya para istoryahan ang tuhoy sa pahuway sang baybay o kunang Visayan Cyclone Season ang pinuno sang DAB 46 si the Regional Director Remia Apari. Director, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Mayong aga mong Boradyo. Mayong aga sa pananan na palamati. Director, sa Western Visayas. Director, this is Radyo Pilipinas. Director, sa aton sining mga kauturan nga first time mabati. Radyo Pilipinas pala. Yes, Director. Director, for those nga first time mabatian ang tuhoy sa pahuway sang baybay o kunang Visayan Cyclone Season, ano bala ini kag ano ang katuyuan sini? Ang katuyuan sa Visayan Cyclone Season or Fisheries Administrative Order number 167-3 amo ang sa simpleng pahuway sang baybay sang portion sa Visayan Sea wherein may tatlo kita ka species na isda nga amo ni ang tion nga nagaspawn sila pag nagabuto. So huwayan natin siyang 3 ka bulan, halin November 15, 2025, hasta sa February 15, 2026. Ang 3 ka species amo ang sardines, herrings, and mackerels, o locally known as tabagak, balansyong, hasa-hasa, bumaa, bulaw. Ang katuyuan is i-allow natin nga during spawning, mag-spawn ang mga nagabihod nga mga 3 ka species nga isda. Kag ang ilang gagmay o kung ang mga fingerlings o kung ang ginatawag natin nga lupoy, i-allow natin nga magdalagto para mag-contribute sa populasyon sa ilang nga lahi. I see. Director, we will know ano ang rason kung ang tatlo gid nga sahi nga sang isda nga ini ang natumod nato na ini bala mga endangered nga mga species mahina magpadamo or any other reason for that matter, Director? Ang pinakarason, ang tatlo ni nga species, no? Amo ni sila ang major species in Visayan Sea. So the constitute mataas na percentage sa production or sang catch sa aton Visayan Sea. Kag based sa science, no, may ginapatigayon kita nga stock assessment program. Nagpahibalo nga ang 3 ka species nga ini amo ni ang tion November 15, 3 months to February 15.
ang ilang buto, pag-stone, kadamo sa mga fingerlings. So being the major species in Visayan Sea, dapat i-sustain nato ni ang fisheries because this supports the livelihood of the fisher folk. Damo is a big industry for Visayan Sea. So dapat i-manage nato ni, i-conserve naton para nga hindi ini sila madula. We don't want to happen nga mag-collapse ang industry because thousands of fisher folk are dependent from these species for their livelihoods and for food security also and for the nutrition naton tanan. Ayun. Especially in Region 6. Director, for those who are poor in geography o kung hindi man totally aware, no, ano bala ang sakop sang ining Visayan Sea? So, sa Visayan Sea area, hindi ni siya bilog, no? Sa mga IEC materials namon, ang spatial coverage may 5 ka local government units. So, sa norte nga bahin, sa Iloilo, ang sakop na is Barotac, Nuevo, Anilao, Pasaka na. Banati, Barotac, Viho, Ahoy, Concepcion, San Dionisio, Batad, Estancia, Balasan, and Carles. Tapos sa bahin naman sa Capiz, Rojas City, Pilar, Pontevedra, President Rojas, and Panay. Kag sa norte naman nga bahin sa Negros Occidental, Ibi, Magalona, Victoria City, Manapla, Sagay City, Cadiz City, and Escalante City. Sakop man ang Bantayan Island sa probinsya ng Cebu. I see. So, amo na ang special coverage. Bali, Aldino, base sa imo sining nga mga areas nga gin-mention, those who are fishing sang sardines, mackerel, kag hiring sa bahin sang Antique, mahimo sila iya makapadayon, RD, despite sang sining Visayas close season. Yes, pwede sila because hindi sila cover sang aton nga pahuway sang baybay sa Visayan Sea. Pwede get to Antique. RD, unless ang isa ka munisipyo may ara nga ordinansya nga nagabawal sa pagpanguha sa amo na nga 3 ka species. Ayun. So generally, or general rule naton, pwede sila. Pero kung may ordinansa o kung may mga pagsulundan, nagpatuman ng LGU, the ordinance will prevail, no? Sakop sila sa gihapon sa sining pahuway sang baybay. I think we will know how do we ensure compliance? Paano nato na siguro nga ang mga mangingisda nga ini nagasunod sa sining pahuway sang baybay? Implementa natin, ma-ensure natin ang compliance because we had been implementing this measure, fisheries management measure for 13 years. Automatic na ni siya sa una, actually sa subong na taon nato limitasyon. It's automatic nga balaan na nila. Pag abot sang November 15, balaan nila nga close season na. But then, para ma-ensure din natin ang compliance, may umuhat kita ng mga approaches. So, una is IEC, Information Dissemination, continuous na. May policy dialogue, consultation, tuloy-tuloy kinanglan pala, hindi kita mag-untat. Meetings with the local government units, the fact na ang jurisdiction ara sa local government units. So, we want them to be involved and to participate for the campaign sa atong pahuway sang baybay. Kasi sa hard approach naton, may ara kitang monitoring, control, and surveillance, seaborne patrol operation. Hindi lang BFAR, but we are also involving other law government, fishery law enforcement agencies like Coast Guard, Navy, Philippine National Police, PNP Maritime Group, CIDG, even the ILG is involved, NICA, NTC, and Marina. So, involved din sila, and even PFDA, Philippine Fisheries Development Authority, para magburuligay. Kaya it's not only happening sa dagat, pero ara sa port. Ayun. And with the local government units, nag-enjoy ang ilang provincial and municipal bantay dagat para mapatuman ang pahuway sang baybay
during this period. And sa November 14, may anak kita nga send-off. So may barko para lang creating awareness na gina-implementar natin ang close season. And we will also be doing the market and landing denial operations. I see. So, amo na ang mga strategy natin. And of course, even IEC symposium among students, because at this point of time, dapat awareness sila. They have to be involved nga ang binaobra natin is for today's generation and para sa ila na ang tatlo ni species gihapon in the future. So it has something to do with the sustainable fisheries of sardines, herring, and mackerels for food security. Ayun. So, madamo giga sektor gali ang nag-upod diri kag tingobver sagid ang atong sinin ano ito ang sektor para ma-ensure ang kadalagan sa sining pahuway sang baybay. Director, with this multi-sectoral nga pagbinudigay, may we know, may mga nagkaradakpan man bala in the previous years kag kung may ara na confiscate, may data ka mo, Director, kung pila ang na-confiscate? So far with our campaign, because creating awareness, may mga agreements and even with the commercial sector. So far for the last 3 years, we don't have a related cases on close season. Wala kami siyang may apprehension related to close season. But may we know, Director, for those nga nagaplano nga mag-violate, ano bala ang mahimo nga mga penalidad sa tiun nga maglapa sila sa sining Visayan Sea close season? So may mga penalties kita na-classify ina sa DUA, may administrative penalties and criminal case mga penalties. So for administrative case, ginakonfiskal ang mga nakuha nga isda. Kagamit sa pagpangisda or the fishing gear, kag may penalidad, So sa municipal fishing, tatlo ka pilo sang bilis ang nakuha nga isda o kon 20 mil, kung di man ang mas dako. Sa small scale commercial fishing, 5 ka pilo sang bilis ang nakuha nga isda o kon 100,000 or whichever is higher. For medium scale commercial fishing, 5 ka pilo sang bilis ang nakuha nga isda o kon 300,000 whichever is higher. And for the large scale, 5 ka pilo sang bilis ang nakuha nga isda o kon 500,000 whichever is higher para sa large scale. That's for administrative case. For the criminal case, ang penalty amo ang pagka-imprisonment sang 6 ka bulan kay 1 ka adlaw hasta 6 ka tuig. Kag ginakonfiskal man ang nakuha nila na hulit na isda kagamit sa pagpangisda o kon fishing gear, kag multa nga 2 ka pilo sang administratibo nga penalidad kag pagkansela sang lisensya. So those are the penalties, Grabe, Hindi ilalango-lango. For those nga nagaplano nga mag-violate sa sining nga mga pagsulundan, kaya magluwas ka pagkapreso, may monetary fines pa nga pag-baydan ang sinuman nga mapamatud-an nga nag-violate sa sining pahuway sang baybay. Lastly, siguro, Director, ang imo sining panugyan, mensahe, pangabay sa tanan nga mga pumuluyo sa Western Visayas nga covered sang sining Visayan Sea. So, sa liwat, ari naman kita, mag-implementa kita sa aton nga close season or pahuway sang baybay, especially sa Visayan Sea. And again, as Regional Director of Beef Farm, nagapangabaliwat ako, being sa aton nga mga stakeholders, nga magburuligay kita, nga i-manage, conserve ang aton Visayan Sea, especially at this point of time, nga amo ang aton nga hambal nga close season or pahuway sang baybay. Because kinanglan
natin himuon ni para nga sa subo nga henerasyon i-sustain naton nga mag-exister ang amo ni nga fisheries because amo ni siya ang nagahatag sa aton sang pagkaon, isda, livelihood, no? Even nutrition sa aton and para sa aton mga kinanglanon. Kung hindi nato ni subong i-manage ang matabo, madula ni ang mga amo ni nga species, mga lahi sang isda. Kag wala na sang future, as a future generation, wala na sang amo ni sa isda. So, kadamo sa nagadepende rin, kagabalaan ko, especially yung mga municipal, fishers, commercial, and even tanan nga stakeholders across value chain, kadako gid sa benepisyo naton diri because of abundance and sa presensya sang amo ni nga mga species sa Visayan Sea being one of the major species in Visayan Sea. So, kahuwayan lang naton. 3 ka bulan, wala sa madamong investment and like sa aquaculture, magasto ka sang feeds, magasto ka sang fertilizer. Wala ka, pahuway lang, bantayan lang natin. And at the end of the day, it will give us an abundant harvest for our social well-being. So let's join hand in hand. So, kinanglan at this point of time, we have to ensure that we'll have a food security, peace sufficiency, so that there will be fish and peace, no? Because of that abundance ng aton na Visayan Sea. So, please join us to conserve, manage Visayan Sea, especially at this point of time of the close season. Let's conserve, manage our Visayan Sea for the food security man sa aton sining pungsod kag sa aton sining rehiyon. Director Remy Apari, for your time and information, madamo gid nga salamat kag padayon. Salamat din, Radyo Pilipinas, and thank you for always supporting us para mag-create sang awareness kag ma-reach na doon ang the critical mass of this area there is a Western Visayas para nga maging sufficient tayo sa isda and ensure food security. Thank you very much. Thank you, Director Remya Apari. There we have it, mga brands. Si Director Remya Apari, ang Regional Director sa DA BFAR 6. Naawat sa pahuway sang baybayo ko na ang pagpatuman sang Visayan Sea Close Season nga nagsugod sa Nobyembre 15 kag magalawig tubtob Pebrero 15, 2026. Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas. There we have it, mga biyan, ang aton sining nga edisyon sa mga adlaw sa Merkules, Nobyembre 19, 2025. Gusto nyo naman nga magpalawig para maghatag sa dugang nga mga informasyon sa ito sa mga biyan. Wala kita sa oras nga nabilis sa aton sining nga pagpalagad. Kuri na gilamang ko ito ba itong edisyon sa mga adlaw sa Merkules, Nobyembre 19, 2025. Sa ngalan sa akon, mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Pintura sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas.